ito, pag-uusapan natin ang 10 hayop na madalas na napagkakamalang aswang o di kaya ay halimaw. Ang Pilipinas kasi ay tahanan ng ilang libong species ng hayop na hindi kilala o napag-aaralan ng publiko. Dahil dyan, maraming Pilipino ang nag-aakala na ang hayop na kanilang namataan ay isang uri ng halimaw. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Una sa listahan ay ang mga giant fruit bat. Naging viral sa internet ang mga larawang ito noong 2010 na pinagkaguluhan at nagbigay takot sa maraming netizen. Sa unang tingin, aakalain mong kasing laki ito ng mga tao. Mas lalong kinilabutan ang mga Pinoy nang malaman na sa Pilipinas kinunan ang mga litrato. Gaya ng paniking ito na nahuli ng mga sundalo somewhere in Mindanao kung saan makikita na may lapad na 6 feet ang pakpak. Kahit sa ibang bansa, ang mga paniki ay matagal nang naiuugnay sa black magic o di kaya ay sa aswang na nagkatawang hayop. Tingnan mo na lang ang pakpak, parang pakpak ni Jeepers Creepers. Kung tutusin, wala naman tayong dapat ikatakot sa mga giant fruit bat dahil tanging prutas lang naman ang kinakain nito at wala silang interes sa dugo o di kaya ay karne. Next on our list ay isang hayop na maski ako ay kikilabutan kung makikita ko sila sa gubat. Ito ang mga flying lemur o mas kilala sa pangalang kagwang. Makikita ito sa Mindanao at ilang isla sa Visayas. Ang mga kagwang ay arboreal at palaging makikita sa taas ng puno. Upang makalipat sa kabilang puno, lumilipad ito sa paraan ng gliding. Dahil sa kanilang kakaibang paraan ng pagpapadula sa ere, maraming Pilipino ang nag-aakala na ang hayop na kanilang nasaksihan ay isang aswang. Mukha kasi silang aswang na maninila sa taas ng puno at naghihintay ng mabibiktima. Gaya ng giant fruit bat, ang kagwang ay kumakain lamang ng prutas, bulaklak at dahon. Napakalinis na diet para sa isang hayop na napagkakamalang aswang. Ang sigbin ang isa sa pinakasikat na anyo ng halimaw sa rehiyon ng Kabisayaan. Maraming espekulasyon na ang sigbin ay isang hayop na hindi pa natutukoy ng otoridad. Pero kung tatanungin ang mga eksperto, ang mga Philippine witch dog ang sospek sa alamat ng sigbin. Mas kilala sa tawag na asong gubat, ang mga witch dog ay bihasang namumuhay sa kabundukan at masukal na kagubatan. Sa kanilang abilidad at galing sa pag-akyat ng puno, kayang-kaya nilang humuli ng ibon na paborito nilang kainin. Madalas din itong humuli ng manok o anumang maliit na hayop dahil sa kanilang predatory instinct. Ngayong 2021, halos wala nang naitatalang pag-atake ng sigbin sa mga alagang manok sa rehiyon ng Visayas. Sa tingin ko, ito ay dahil sa ang mga sigbin ay nakahanap na ng bagong tirahan sa piling ng mga tao. Ano sa tingin mo? Ang mga asong gubat ba ay ang kinatatakutang sigbin? Halos lahat ng sinaunang komunidad sa Pilipinas ay may istorya ng malaking ibon na nagbibigay takot at pangamba sa sinumang makakakita. Kung ako ang tatanungin, ang suspect sa malaking ibon na to ay ang woolly-necked stork. Ito ay may taas na 3 talampakan at wingspan na 5 talampakan. Dahil sa kakaiba nitong laki kumpara sa mga ibon na karaniwang makikita sa gubat, madalas itong mapagkamalang manananggal o di kaya ay tiktik. Kung hindi mo pa naririnig ang kanilang huni, narito ang kanilang audio recordings. Nakagigimbal ang kanilang huni lalo na kung hindi